Magandang gabi po sa lahat ng ating makasama, Mr. Speaker, distinguished sponsor at sa ating pong DOTR family. First, let me express my unwavering support for the DOTR budget under the capable leadership of our Secretary, Jaime Bautista. However, I noted that there are some budgetary items for the agency that we want to scrutinize in order to consider how its implementation can be improved and to propose budget augmentation if necessary. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, just a follow-up question to our earlier question in our committee deliberations, may nailabas na bang official memorandum circular extending the validity of driver's license? We just need the specifics to make the public know kasi marami pong naguguluhan at marami pong nalilito sa nangyari. No? Nagpapasalamat po tayo sa LTO sa pagsang-ayon sa itinutulak natin na panukalang ito na automatic 12-month extensions para sa expiring licenses. However, kailangan pong malinaw ito sa publiko dahil maraming katanungan ukol dito. Liwanagin po natin ito para maiwasan ng kalituhan ang pabalik-balik sa pag-renew, ang dagdag na abala sa kanila na idinudulot ng isyong ito, na hindi naman nila kasalanan. Ang sabi po sa lumabas na memorandum, may automatic extension para sa mga lisensyang nag-expire mula noong April 3, 2023 hanggang April 2024. Nalinaw ba lahat ang mga ito? Halimbawa, yung mag-expire po ng December 2023 hanggang April 2024 pa rin po ba ang validity nito? Yes, dear colleague, it's still April 3, 2024. Meron na pong circular o memorandum na nailabas dito, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Yes, there is. My next question is about digitalizing the driver's license. Malapit po ito sa puso natin, sa aking puso, dahil ito po ang nakikita kong solusyon na matagal na nating problema tungkol po sa plastic cards. Meron bang budget sa 2024 NEP dito? There's none, dear colleague. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, dapat simulan na natin ang mga konkretong hakbang dito through policy, budgetary, and other technical requirements. Napakalaki po ng matitipid ng ating mga kababayan, gobyerno, at mapapabilis din ang serbisyo para sa ating mamamayan. Hindi po anli ang pondo ng gobyerno at huwag dapat tayong masanay sa usad-pagong na serbisyo. Dapat lagi tayong naghahanap ng paraan kung paano mas makakatulong at magiging mas epektibo. Can the DOTR and the LTO create a working committee or group on this, and together with the Office of this Representation, let's finalize the measure that I will file to digitalize our driver's license. Para po may pasok natin po dito sa ating panukala ang mga suwestyon ng ahensya at para matukoy na rin natin ang kakailanganin dito na budget, kung paano ang proseso kasama ang mga concerned agencies para mapabilis at maging matagumpay ang pagpapatupad nito. Yes, dear colleague, there is a focus group in collaboration with the ICT that would work on these issues at hand. Pwede ba maimbitahan ang representasyong ito para po maidagdag ko ang mga suwestyon po ng working group sa aking pong panukala na gusto ko pong ihain sa kongresong ito? Yes, dear colleague, most welcome. Most welcome. Dito siguro sa digital license, as a matter of general policy, we can agree that itong digital license is an alternative option and we should continue issuing plastic cards to those who want it. It's like RFID lanes in the expressway na may physical card. There is a digital one. Is the DOTR amenable to that? Yes, we are, and we'll study that more thoroughly. Thank you, Mr. Sponsor. Mr. Speaker, let me now proceed to an
important item in the 2023 budget. Ito po yung service contracting program or popularly known as Libreng Sakay. Higit pa sa pagbibigay ng libreng sakay sa ating mga commuter para mabawasan ang kanilang gastos sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, service contracting allows private sector transportation providers to remain financially viable and sustainable while providing commuters with convenient and predictable services by shielding them from significant variations in revenue and ridership. Sabi nga po natin, dito sa libreng sakay, panalo ang drivers, panalo ang operators, panalo ang commuters, panalo ang taong bayan. Kaya po yung 13 billion in the 2022 budget na naging zero sa proposed 2023 budget, ipinaglaban natin na magkaroon ng allocation ng 1.285 billion sa approved 2023 budget. Mr. Speaker, distinguished sponsor, the DOTR has a budget of 1.285 billion for the service contracting program ngayong 2023. Has this program been implemented? As of June 30, report ang nalaman po natin, hindi pa po ito nagagastos as of June 30, 2023. Ang tanong ko po, may natira po bang budget dito from the 2022 budget at magkano na po yung obligated and disbursed amount for 2022 and 2023? Tama po bang hindi pa ito nagastos at naipatupad? Yes, we confirm, hindi pa po ito nagagastos. And the figures are as followed. So the 2022, the allotment at that time was 8.4 billion. Obligated was 8.399 billion, so that's 99.99%. Disbursement from the 2022 funding was 7.4 billion, a matter of 88.77%. With GAA 2023, we confirm 1.2 billion. None of this has been obligated and dispersed. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, like what I pointed out in our previous interpellations to different agencies of government, utang po ito na serbisyo ng gobyerno sa ating mga mamamayan. Setyembre na po ngayon, nalalapit na po ang Disyembre. Sana naman po ang programang ito ay agarang ipatupad na ng DOTR. Tayo po sa gobyerno ay dapat na laging naghahanap ng paraan para mapagaan ang pasanin ng ating mga kababayan. Nakita po natin kung gaano kalaking tulong ang programang ito sa publiko, huwag naman natin itong ipagkait sa kanila. I assume, Mr. Speaker, Mr. Sponsor, kaya zero ang budget ng service contracting for fiscal year 2024 is due to the underspending or zero obligation of this budget for fiscal year 2023. Pwede pa po nating makuha ang commitment ng DOTR na ito po ay maipatupad, agarang maitupad ngayong bago matapos ang taon. Maibaba po ito agad-agaran at maibigay po natin ang serbisyong ito sa atin pong mga kababayan. Yes, your dear colleague. Full implementation within this year. Given the commitment of the DOTR, can the sponsor support this representation together with our colleagues to restore the budget of the service contracting or to give or allocate budget for this service contracting or libreng sakay for next year? Kung hindi man po natin itong kayang taasan for 2024, at least ipantay man lang po natin katulad na ngayong taon. I will file the necessary amendments to the budget
of the DOTR at the appropriate time. Daang libo po nating mga kababayan ang matutulungan nitong pagpapatuloy ng libreng sakay. Lalo't pat patuloy po silang pinahihirapan ng nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Yes, we take note, dear colleague, of your manifestation, and we remain with the commitment that the funding for this year will be fully implemented, and that will be the guarantee. Thank you, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, let's proceed to one of the most controversial matters in our road transport sector now, the Public Utility Vehicle Modernization Program, or the PUBMP. Mr. Speaker, distinguished sponsor, let me just reiterate that this is a very important issue because the transport sector is not only a public service dito po sa atin, but most importantly, a source of livelihood. Napakarami po nating kababayan ang umaasa sa kabuhayang ito. Marami po ang nakapagtaguyod ng pamilya, nakapagpatapos ng anak sa pag-aaral dahil sa kabuhayang ito. Is it correct, Mr. Speaker, Mr. Sponsor, that 70% of our jeeps have already been consolidated? Yes, we confirm, dear colleague. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, I want to ensure that the DOTR must include in their strategy for next year yung mga paraan at konkretong programa to strengthen the transport cooperatives and corporation for the sustainability and success of the modernization program, tulad po ng pagpapataas at pagtitraining ng financial literacy, cooperative management, and governance, conflict management, leadership, and values. Ang tanong ko po, may budget po ba ang DOTR para sa mga nabanggit na ito na mahalagang may pagkaloob sa mga nag-consolidate? Kaya ba ito gawin ng DOTR sa susunod na taon? In terms of the consolidation, it can be done. But in terms of the budget for 2024, compared to the 1.8 billion proposal of DOTR, there was zero budget for the NEP of 2024. Idiin ko lang po, Mr. Speaker, Mr. Sponsor, hindi po natin sila pwedeng pabayaan na lang bigla. Mahalaga ang mga suportang ito para hindi magwatak-watak ang mga co-ops na ito at magtuloy-tuloy ang tagumpay ng kanilang samahan. Mahalaga pa rin po yung papel na gagampanan dito ng gobyerno na maging enabler. Yung sikapin pa rin nating maabot ang mga pwede nating maabot para makasunod at mahikayat sila na mag-consolidate bago ang deadline. Ang tanong ko, sabi nyo, Mr. Speaker, Mr. Sponsor, wala pong nakalaan na budget para sa mga programang ito? Yes, there's none. With the support of the distinguished sponsor, I intend to file the necessary amendment para po mabigyan po natin, and maybe the Secretary can inform this representation kung magkano po ang kailangan na budget para sa programang ganito para po matulungan natin ang mga kooperatiba at mga asosasyon na nag-consolidate. Yes, dear colleague, then that would be part of the institutional amendment of the department. Para naman po sa impormasyon ng publiko, ano naman po ang mangyayari sa mga jeepney na hindi pa rin magko-comply despite the deadline na binigay po ng ating pong LTFRB? Tungkol po ito sa consolidation. We have set a deadline for December 31 of this year for the consolidation. Ano po ang mangyayari dito po, Mr. Speaker, distinguished sponsor? Ano po ang mangyayari dito po sa mga jeepney na hindi po nakapag-comply? After that, they would lose their franchise, and the opportunity to apply those routes will be canceled.
And as far as the deadline is concerned, set deadline. Thank you for that information, Mr. Speaker, distinguished sponsor. Nung nakaraan pong pagpupulong sa Committee on Transportation, meron po tayong panawagan na itaas yung equity subsidy mula sa gobyerno para sa ating mga nag-modernize. Ako po ay nagagalak at natutuwa na ito daw po ay naitaas na. Ang Class 1 ay naging 210, Class 2, 3, and 4 ay from 280,000 to 360,000, ang modern minibus ay 400,000, ang modern public utility bus ay 600,000. Tama po ba ito? Yes, Your Honor. Tama po ba, Mr. Speaker? Yes, Your Honor. Ako po ay natutuwa at nagpapasalamat under the leadership of ASEC Guadis na ito po ay naitaas na. However, tama po bang yung budget po ng 2024 para sa PUB MP ay zero po ang budget? Can the distinguished sponsor confirm this? Yes, we confirm. I urge our distinguished sponsor, siguro magtulungan po tayo dito together with our colleagues here in Congress na ibalik ang pondong ito. Tama po ba ito, Mr. Speaker? Distinguished sponsor, in the middle of the modernization program, biglang zero budget ang ibibigay for PUBMP. We need to understand na holistic at comprehensive itong modernization program. It does not end in just consolidating or buying new public utility vehicles or units. Magkano po ba ang budget na kailangan ng DOTR to effectively and efficiently continue and discharge their duties in the implementation and ensuring the success of the PUB modernization program? Tama po bang around 1.5 billion po ito to cover for personal services and equity subsidy? Breakdown into 1.3 billion para sa equity subsidy at around 200 million para po sa personal services. The running total, as they put it, was 1.8 billion. 1.8. 1.8 billion. Kasama na po ba, Mr. Speaker, distinguished sponsor, yung mga personnel salaries po dito? Yes, it was included. Napaka-importante po ng mga personnel salaries na ito. Ito po yung mga sweldo ng mga taong nagtatrabaho po para dito sa ating pong modernization program. Sila po yung bumababa sa bayan-bayan para po kumuha ng datos, tingnan yung ruta, kung ilan pong mga bus, jeepneys ang pwede pong ilagay. Napaka-ironic po na sa kalagitnaan ng ating pong pagmomodernisa ng ating pong transportasyon ay bigla pong zero ang budget po na ibinigay natin sa kanila. At this point, may I ask the distinguished sponsor to support this representation because at the proper time, I intend to also file the amendment with regards to this, the DOTR budget, dito po sa atin. Yeah, dear colleague, we fully support the said intentions that you have mentioned. Let me ask about the other components of the PUB modernization program. Ayon sa aming research, tama po bang mas mura ang interest ng Land Bank at DBP at 4 to 5% kumpara po sa mga commercial banks, financial cooperative banks, and other financial institution na umaabot ng 6 to 9%? Yes, we confirm. However, tama po bang mas maraming transport co-op ang pumipili sa commercial bank na mas mataas ang interest dahil sangkatutak ang requirement ng ating pong Land Bank and DBP na government financial institution? Ano data? Kung hindi man po 1 kilometro ito ng mga requirements para makapag-access ng loan ang mga co-ops para pambili ng mga bagong units ng sasakyan. To private bank.
A minute of suspension, dear Speaker. I'll just have to make the accurate numbers ready. Session suspended. As of private. Session is resumed. Sir Chair, dear colleague, these are the exact numbers under the DBP and LBP. There are 258 co-ops who applied, compared side by side with private, which is 58. So the leaning is towards still DBP and LBP. Okay. Mr. Speaker, distinguished sponsor, sa ating po kasing research na lamang po natin at sa ating pong pakikipag-usap sa mga transport co-op, ang ating pong government financial institution ay nagre-require daw po ng mga certificate na hindi po nire-require ng private financing institution. May 4 daw po dito na hinihingi ang Land Bank and DBP na lahat po ng ito nakapaloob na po doon sa alternative certificate na ini-issue po ng ating pong LTFRB. Isa po ito sa nagpapatagal at nagpapahirap. In fact, meron pong nakapending na 52 applications na matagal na po na nakapending involving around 1,000 units na mga pampublikong sasakyan na siya pong makakapagbigay ng ginhawa sa ating pong mga riding public kung hindi na po natin dito nabibilang yung kabuhayan po na may bibigay po nito sa ating pong mga driver. Ang ibig ko pong mangyari at ibig po nating isulong dito, Mr. Speaker, distinguished sponsor, let us liberalize and simplify the requirements para madaling ma-access ng mga transport cooperatives itong pondo na nakalaan at ibinigay para sa kanila. Marami na ngang na-comply na requirements na hiningi ang LTFRB at LTO, kilong-kilometro pa ang hinihingi ng Land Bank at DBP na mahirap kompletohin. Kaya po tayo nagsusulong, Mr. Speaker, distinguished sponsor, ng ganitong mga programa, pinapataas natin ang budget ay para makatulong. It defeats the purpose kung pinapahirapan natin sila. Sa haba o dami ng requirements, parang ayaw natin silang pautangin. Ano ba talaga ang papel natin dito? Ang tulungan sila or pahirapan? Can the LTFRB work with this representation to compel Land Bank and DBP and other financial institutions to streamline at pabilisin ang proseso ng pag-access sa mga pondong ito? Yes, LTFRB has confirmed that they would exercise coordination with the Land Bank and other government banks so as to expedite the issues, as you mentioned, of those pending applications. So they have taken notice and they would do all the measures needed to expedite all these pending applications. Ang nangyayari kasi, Mr. Speaker, distinguished sponsor, yung 250 plus po na figures na binanggit ninyo, ito po, ilang taon na po, dapat po hindi lang po ganyan karami. Ang kinakatakutan po natin dito, dahil nagkaroon po ng deadline sa consolidation, pagkatapos mo ng consolidation, magdadagsa po ang mga mag-a-apply ng mga loan dito po sa ating pong mga GFIs. Pero kilometro naman po ang hinihingi nilang mga requirements. And can the LTFRB also work with this representation
to compel this government financial institution to do away with the redundant certificates that being required. Yung pong apat na certificate, yung pong provisional authority, at meron pa pong tatlo na hinihingi daw na nandun na po, nakapaloob na sa alternative certificate na ini-issue ng LTFRB. Yes, LTFRB would look closely into this and make sure that definitive measures would be given to untangle these bottlenecks and humps. And they would closely work with you, dear colleague, so as to we could answer these issues of pending applications. Isang pahabol na punto, Mr. Speaker, distinguished sponsor, I got the reports on the expeditious distribution of the fuel subsidy for PU drivers. We laud ASEC Guadis for this. However, can the LTFRB consider our suggestion na sa implementation po ng mga ganitong programa maging priority ng DOTR bilang insentibo ang mga consolidated transport cooperatives or corporation, of course without prejudice sa mga hindi pa nakapag-consolidate. Gusto natin po mabigyan ng prioridad ito pong nakapag-consolidate na sa distribution po nitong ating pong fuel subsidy. Kaya po ba natin itong magawa, distinguished sponsor? Yes, we will, and yes, we can. We share the same sentiment of the representation and the dear colleague. Let us now proceed to my last question. The decades-old problem that plagues the transportation sector, ito po ang laban ng gobyerno sa mga kolorom. Tama po ba, Mr. Speaker, ang budget natin para sa paghuli sa kolorom PUBs ay under sa Motor Vehicle Regulatory Program, specifically sa Law Enforcement and Adjudication, which is 205.28 million for fiscal year 2024. Yes, we confirm. Thank you for that information. Mr. Speaker, tama po ba na ang function ng LTO ang paghuli sa kolorom? At tama po ba na nag-deputize ang LTO sa LTFRB to curb and address itong problema sa kolorom? Yes, they are ready to deputize. Gano'n po ba kadalas ang paghuhuli at operasyon ng kolorom? Tama po ba na may confiscation ng mga vehicles dito? Saan ito dinadala? We have received reports na may oras lang ang hulihan ng mga kolorom. Bakit po? May expiration po ba sa pagiging illegal sa isang araw? Likewise, yung mga nahuhuli, pagkatapos ng ilang araw, nakakalabas na itong mga na-impound na vehicles. Wala pong seryoso sa atin kung ganito ang nangyayari. May lagayan po bang nangaganap dito? Dapat pong busisiin natin ang isyong ito. The operations ran on a daily basis, even on Saturdays and Sundays. Pwede po bang dagdagan natin ang mga tao at mga enforcer na nag-i-implement at gawin natin po ito 24/7 na panguhuli kasi meron po tayong impormasyon na ang kolorom daw ay hinuhuli lang, may oras lang, hindi buong araw. We should launch a full-swing crackdown against kolorom PUB vehicles. Hindi lang po kabuhayan ng mga lehitimong PUB drivers ang apektado dito, kundi pati na rin ang kaligtasan ng mga mananakay natin na hindi alam na kolorom yung kanilang sinasakyan. With this in mind, can the LTO and LTFRB, under the guidance of the good secretary, give us a concrete plan or scheme together with a timeline regarding this? And kung kasya ba yung pondo na inilagay dito? Because kung hindi po, pwede po natin itong isama dun po sa amendment na gusto nating ihain at the appropriate time. Presently, dear colleague, there are only 40 personnel, workforce doing the operations. But augmentation has come and it has, through the AYAC,
and the NCR regional offices, therefore increasing our manpower to do this apprehension work 40 plus 100, 60. So that would be around 100 enforcers. So an augmentation of 60. And we're adding vehicles, which is very important in doing these operations. Mr. Speaker, District Sponsor, in the interest of time, can I just ask DOTR and LTO to just submit a plan, a comprehensive plan with regards to this and the timeline to completely eradicate po itong mga colorum? Yes, we submit, dear colleague, and they would submit the said reports and plans of action. Ang punot dulo dapat lahat po ng programa at proyekto ng DOTR para sa ating mga drivers, commuters, at sa buong transport sector, serbisyo, hindi perwisyo. Dapat pinapadali, pinapabilis, hindi pinapahirap at pinapabagal. Dapat tuloy-tuloy ang daloy, hindi pahabaan ng pila. Balik tayo sa trabaho at hanap buhay, delivery vans, commuter buses, ubos ang oras sa traffic. Paano kikita ang mga negosyo? Paano na makakauwi sa pamilya sa takdang oras? Nauubos sa kakakanganga sa kalsada. Tingnan natin ang buhay. Emergency, ambulansya, nag-aagaw buhay ang pasyente. Salasalabat ang traffic. Sana umabot sa ospital. Sana huwag unahan ng atake sa puso, sa inis sa traffic. Tandaan po natin, serbisyo, hindi perwisyo. Enabler, hindi pabigat. Pag ganyan po ang ating perspektiba, panalo ang taong bayan, winner tayo lahat. Maraming salamat po, Mr. Speaker, distinguished sponsor. Nagpapasalamat po tayo sa suporta ng DOTR family for relentlessly heeding our requests for the benefit of the members of the transport sector and our people who we want to rightfully serve. Thank you, dear colleague. Thank you very much. Majority Leader. Mr. Speaker,